Sa kabundukan ng Benguet may mga lugar na hindi basta-basta nadidiskubre. Isang kalsadang malubak ang pinasok namin. Walang kasiguraduhan kung saan hahantong hanggang sa makarating kami sa isang lawa at ilog na dito namin pinili mag-camp. Magluluto ng masarap na pagkain at makadiskubre ng isang lihim na talon. May lagoon na malinaw at kulay kristal na tubig. Kasama sa Direk Gino, 2 gabi ng camping at pagtuklas sa Benguet. Wow! So mapagpalang umaga mga behero and welcome back sa ating YouTube channel. Bali dito tayo sa may Lobo Lake at dito tayo nag-overnight kagabi. Kasama natin si Direk. So ngayon ay meron tayo pupuntahan na mga spot mamaya. So breakfast muna tayo at medyo maaga-aga rin kaming alis ngayon. So balak namin is pumunta sa isang falls and syempre makapag-overnight camping na naman sa isa pang spot. Ayan. So bali 2 days na naman tong trip natin at ganda ng spot dito. At ang ating lulutuin mga behero ay fried bacon with enoki mushroom for our breakfast. And maraming salamat nga pala sa YouTube sa pagpapadala sa atin ng cup at saka tumbler. Ayan, so marami-rami na ito mga behero. Marami. Grabe. Dahil isda mga behero. Nag-aalaga pala sila dito ng tilapia. So may mga bata kanina na nagpapakain ng mga isda. Mga alaga nilang isda ng tilapia. So breakfast tayo mga behero. Ito yung niluto ni Direk na tomato with white cheese, tapos bread, tapos yung bacon with enoki mushroom natin. Breakfast with a view. Tapos syempre matitikman na rin natin yung tsaa ni Direk. Sarap. Dandelion root tea. Ayan. So ugat pala talaga siya, kaya pala dandelion root. So tikman natin kung gaano siya katapang compared dun sa tea natin.
Kung tinawag siyang dandelion flower, pre, magtaka ka na kung bakit siya ugat. Kaya sa tinawag na dandelion root. Akala ko kasi pinangalan. Ngayon ko lang na-realize, ugat nga pala yun. Mild nga lang yung tapong niya na direct. Yan natin ang honey. Same lang yung tapang niya dun sa pine needle. Yun lang medyo citrus yung lasa. Pang ano siya, no? Pang beginner sa mga tsaa. Kasi mild lang. May kalasa pala tong tea ni Direk. Itong dandelion root tea. Para siyang banaba or yung guyabano, yung dahon ng guyabano. Ganun yung lasa niya. Sarap, masarap. Pero gusto ko rin yung lasa nung chamomile tea. So kung gusto niyo rin na matapang, pwede rin yung chamomile tea. Sa mga gusto nga pala mga behero na mag-camping dito or bumisita dito mga behero, meron na mga registration doon kina Ate Nisa, and syempre donation lang naman. So bahala kayo kung ano yung gusto nyong ibigay. Pero kami, ang binabayaran namin is yung standard lang na camping fee kapag dito sa Benguet. Ayan. So tara mga behero, at syempre after ng registration, alis na rin tayo and dediretso tayo doon sa balak natin na falls. Nakakwentuhan namin nung nakaraan si Ate Nisa, and sabi niya unti-unti daw na gumuguho itong kalsada nila dito. Yung pagtingin nga namin dito mga behero, talagang unti-unting nilalaman yung pinakakalsada nila mga behero. Nakakatakot. Grabe. Kunti na lang natitira sa kalsada nila, and may chance na mawala yan. So saan sila dadaan pag sakali? Meron namang isang daan papunta ng Atok, kaso napakalayo nun. Sobrang layo ng isang daan mga behero, and dito lang talaga yung pinaka mabilis na daan papunta ng kalapit ng mga bayan. Saya talaga mag-explore mga behero. Sa mga ganitong klase ng liblib na lugar, hindi talaga mawawalan ng mga ganitong klase ng batis. Ayan. So dito tayo ngayon sa pupunta doon sa falls na pupuntahan natin ngayon. Taguyon mga behero. So medyo nasa kalahati na siguro tayo ng trail. Meron tayo ditong nakitang batis. Ano?
Ganda mga behero. May ilog dito. Ang linaw ng tubig. Op. Medyo madulas lang yung daan dito. So wala natin magdahan-dahan. Papunta na tayo doon sa may falls. So naspatan ni Derek kanina gamit yung drone. At walang umaagos na tubig doon sa falls. So naghanap kami ng daan pa akyat doon. Kasi dyan lang yun sa taas. Malumot na, Derek. Malumot. Matagal siyang siguro. Walang agos. Oo. Tignan natin kung pwede rin tayong pwesto. Pero dito sa kabila, lakas ng agos. Ganda. Ito yung bababain natin. Una na si Derek. Alright, go! Ito yung unang madadaanan nating lagoon. Grabe, napakalumot. Yan ang pag summer talaga eh. Pag palapit ng summer. Mga ito na yung lagoon. May ka na siya. Aray ko. Ganda. Ganda, ganda. Ganda, Derek. Wow. So ganda. Uy! Kaibigan, paradise! Talaga yung saya kapag ilog yung spot or malapit tayo sa ilog kasi madali lang tayo makahanap ng mga ganitong klase ng raw spot. Marami tayong mga trap na nakita, so pinamamahayan to ng mga udang. May nakita rin ako kanina na lumalangoy. So bukod sa malumot kasi ay talagang gustong gusto ng mga udang yung ganito. Siguro ha-harvestin nila yan kinabukasan. Iniwan nila ngayon eh. So
pack up na rin tayo mga behero, and meron pa tayong pupuntahan na isa pang spot kung saan tayo mag-overnight. Ayan. At syempre, tignan natin kung saan mga behero. Napaka-exciting pag mga ganitong walang plano, kasi kung saan kami mapadpad. At may magandang raw spot, dun kami pupesto. Ayan, so nakababa na kami mula dun sa may Falls mga behero. Bali dito na lang din kami maghahanap ng spot. At padilim na rin. Sakto bukas pwede tayong maligo dito sa ilog. Off-road tong dadaanan natin. Ito na yung magiging spot natin. Lilinisan na lang natin to doon sa direct. So katapat lang natin tong ilog. Ayos. At meron pa tayong source of water dito na maagos galing doon sa niliguan natin. Yan o. Tapos meron ding mga watercress. Yan o. Pwede tayo makapaghugas dito. Ayan, dumudugtong doon, padugtong sa ilog. Linisan lang natin yung mga talahib na pupwestuhan natin. Buti na lang may dala lagi tayong bolo or itak. So, sinong nakakaalam dito mga behero? Ito. Sa halaman na yan. Lolo ko yung nagtsatsaa nito or yung ginagamit niya to as tea. Ito try natin ngayon. Kalasa kasi nito yung dandelion root tea ni Drek. So, mag-con tayo. Mag-prepare tayo ng tea natin. Kukunin natin dito sa mismong spot natin.
Ito yung niluto ni Direk na tanduay banana cake. Siyempre, itong tsaa natin. Tignan natin kung okay ba yung kulay niya. Tama, okay naman. Bango din. So, tikman natin. Huli kong tikim nito, bata pa ako. Nasa high school. Pero sure kang ano yan, edible. May tanim kasi kami ganito direct. Akala- Parang bakuran namin, puro ganito yung tanim. Tapos kapag lilinisan ni Ermats, magagalit yung lolo. Kasi ano, Kasi tsa ko yan. Natikman na ni Direk and kasing lasa daw ng dandelion root tea. ito may honey na. Ganun nga. Same lang ng lasa. Kaya sabi ko, parang naalala ko yung lasa na to. Tapos ito yung banana bread ni Direk with Uy. tanduay. Makakalimutan mo, pangalan mo dyan, pre. Makakalimutan mong single ka. Basta. Hindi naman siya totong. Oo. Lasa mo syempre yung banana. Tapos malambot yung bread. Parang cake talaga ba? Hindi ko masasabi yung tanduay. Ewan ko nga eh, bakit may ganun eh? Ha? Ewan ko kung bakit may ganun dapat may daw. bite siya. Payet? Ng konti. Baka dahil sa tutong. Oo ba? Pero Or baka nakulangan yung tanduay. Baka dahil binuhos ko yung bumbote, no? Tama, malasim tayo. Masarap. Pasimple lang eh, no? Ayaw daw uminom, pero gusto talaga, ano, malasing. Inalo na lang sa pagkaan. Pa tayo nagsushot pero tinapay. Wala naman. Hindi ko nga malasahan yung tanduay. Hindi mo nga, busin natin. No? Hindi ko pa natikman yun. Never pa natin ng tandoy. Mag-fight Dati nung nag-ano ako, nagiinom pa. Kala ka ba tumigil yan? Magto 2 years na din. Wala, 1 day lang sabi ko. Hindi ako nang minom. Totoo? Hmm. Yossi. Never, Yossi. Pero hindi naman ako malakas na minom nung uminom pa ako. Ako hindi ko talaga matripan. Lasa ng alak. Good for you. Huwag mo lang ano, huwag mo lang pilitin. Pero minum ako. Occasionally. Ubus na natin yung tea. Oh. Ngayon ko lang talaga na-appreciate yung lasa ng tea. Ewan ko kung may kinalaman to sa edad or dahil patito na tayo. Pero masarap na, may mga bagay na dati hindi mo gusto pero ngayon nagugustuhan mo. Parang nag-iiba lang din yung preference mo sa buhay. Kailangan lang talaga masana yung katawan mo eh. May napanood akong docu sa YouTube eh. Kung bakit daw hindi obese yung mga or konti yung obese sa Japan versus sa US. Kasi sa Japan nga hindi sila sanay sa matamis. Ngayon yung gumawa ng docu, American. So kinonfirm niya nung pumunta siya ng Japan at doon tumira, talagang natabangan siya. Pero eventually after a decade nasanay na yung katawan niya, natamisan na siya sa mga products ng US. So feeling ko yung sinasabi mo, nung unti-unting nasana yung panlasa mo sa tsaa, na-enjoy mo na siya. Tapos ngayon pag siguro pag painumin ka ng isang basong malamig na Milo ganyan versus tsaa, aayawan mo na yung Milo. Matamis na siguro. Baka matamis na sa akin yung Milo. Tama nga naman yun kapag nasanay yung katawan mo or taste buds mo. Yung dating matabang nagiging matamis.
Tapos bukas, yung chamo may Milo. Ay, joke lang pala. Habang hindi pa ako gising, binubudburan niya ng Milo yung chamo niya. May tinatago kayo. May bawa sa ukal din. Hanap na yan. Taob. Hindi-dinner pa ba direct? Wala na. Busog na kami. Morning. Taas na yung araw. Ganda ng view natin, oh. Ayan, naging maayos naman yung pagtulog natin. Pero ramdam ko pa rin yung ibang bato. Itong eggshell mattress yung gamit natin. Okay din to kapag basa yung flooring nyo. Kasi meron tong waterproof sa likod. So, hindi niya ma-absorb yung basang flooring. Ito naman yung maganda dito. Morning, Direct! Ganda, di ba? May mga kabundukan. Sayang tayo mga behero, tapos si Direk naman ay may lulutuing ulam para sa ating breakfast. Ito nga palang kinukunan natin. Ito nga palang pinagkukunan natin ng tubig mga behero ay galing doon sa spring. So malinis naman to. Tapos papakuluan naman natin na matagal. So breakfast na tayo. Dami na ng ating food. Ayan, si Direk nagluto ng egg, beef bacon, tapos may ginawa siyang sauce. Sarap. Sarap yan, Direk. Nung bata ka, Direk, mahilig ka rin gumala. Hindi eh. Wala kaming chance eh. Lumaki ka sa Manila? Ako lang kung gagalaan. Isang beses na ako nakagala nun. Tumakas pa kami. Mga kapatid kong maliit. Babalik sama. Kasi naglaro kami tagod-tagwad. Siya yung taya. Yung mga kalaro ko, umalis. Kasama ako. Wala saan nahanap mo. Kwento niya sa akin. Umuwi na lang ako. Hindi ko kayo mahanap. Kasi pumunta kami ng ilog.
malapit sa amin ilog eh. Montalban, Rizal. Malinis pa yung ilog doon ngayon. Puro janitor fish na. Boundary kasi kami ng Marikina sa Quezon City. Dumadaan yung ilog sa boundary. Yun lang yung gala ko nung bata. Alam mo nang nalaman na may ka pala sa raw spots. Ng mga ganito, nature. Yung kwento kasi yan, pre. Ito ang kwento. Kung Anong paano ako nahilig sa Rospa. So, once upon a time, ako ay nagka-camping sa isang private campsite. Sa isang lake sa Laguna. Oh. Nag-camp ako noon para distress kasi sobrang depressed ako noon. Ngayon, maingay siya kasi may mga turista, tapos may mga medyo Gen Z na campers na hinayaan ko lang kasi maaga pa. Nung medyo gabi na, biglang umulan, may mga kubo sa likod ng tent namin. Nasa tapat lang kami ng lake yung lake may mga kubong katapat. Doon kami naglatag ng tent. Yung mga may ingay na Gen Z, lumipat sa likod namin sa kubo kasi sumilong, umulan Tapos, nung patulog na kami, nilapitan ko. Kinausap ko naman na maayos. Sabi ko, baka pwedeng bawasan nyo ng konti yung volume nyo kasi para makatulog kami. May music pa yon, speaker. Tapos, pagbalik ko, parang walang nangyari. Kung ano yung ingay nila, ganun pa rin. Pagbalik ko sa tent, tiniis ko na lang ngayon. Sa loob ng isang oras, kung ano-ano tumatakbo sa isip ko, depressed ako nun. Alam mo yung mga thoughts na hindi mo makontrol. Ganun yung sitwasyon ko nun. Sumasabay pa yung ingay nila. Hanggang sa pumitik ako, wala. Parang kumilos mag-isa yung katawan ko, pre. Lumabas ako ng tent. Binunot ko yung peg na parang pako. Yung napakalaki na peg. Binunot ko. Hawak ko. Ganito pa yung hawak ko nun Ayan parang Wolverine. Kasi ang nasa isip ko nun, pag ganito, malayo yung buwelo. Pag ganito, straight. Yun yung nasa isip ko nun. Diretso ako sa kanila. Pagdating ko sa kanila, mura kagad yung bungad ko. Tut, 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 tut. Hindi kayo masabihan, sabi ko gano'n. Nakiusap na nga sa inyo. Ayaw nyo hinaan yung mga kwentuhan nyo, pati ang padugtog nyo, gano'n. Madami sila, pre. Siguro parang 5 lalaki, tapos yung mga partners nila. Walang umimik. Nasa isip ko na nun, buti na lang walang pumalag. O hindi, nakuyog na ako, makukulong pa ako. Kasi kung may pumalag talaga, bala kong puruhan yung malaki. Tapos, pagbalik namin sa pwesto namin, nag-start namin magligpit. Pero hindi yung nakakatuwang experience. Nakakatakot actually kasi na-realize ko nga pagka-uwi namin, muntik na ako makulong. Buti na lang, walang pumalag. Tapos, ever since, hindi na ako mga tinaga ako sa bato, hindi na ako magpa-private campsite para makaiwas ako sa ganong experience. Ayun, kaya puro raw camping na ako simula nun. Taob. Ano kasing pangalan nito, Sot? Itong palilang tawag namin Palilang. ito. Mas malalaki sa bunog. Oo. Palilang. Sila sir galing pa daw Baguio. Kami ang huli. Kami din galing kami Baguio. Oo. Oh, may guide mante ba? Gagawin mo. Overnight kami lang. Ang mga kuan, Sino ang dami. Kailan mo si Baguio? Tuloy pati. Yung maliit na igat. Siyan ahas. Igat. Walang takot ko dyan sa isa. Ang tinatawag naming palilang. Palilang. Lumalaki pa yan. Malaki Yung pinakamalalaki, ganito talaga. Ganito na
tayo umuwi, balik muna tayo ng falls para mag-refresh dahil napakainit ng panahon. Tapos meron tayong mga bagong pumalit sa atin dun sa spot, mga magbabarkada din. Nakuli sila ng palilang. Galing nila humuli. Sa next ba, direct, kaya ba natin yun? Madali lang ng prep. Madali lang ba? Oo. Anong kailangan natin? Pana. Pana. Wala na. Ikaw na lang. Sandot-sandotin na lang. Hindi lang tayo sa palengke. Ano Iyan na lang natin. Lubog na. Planted eh. Ganda rin yung gano'n, no? Ma-experience natin na ano. Oo. Pamana ng ano. Kakainin. Kaya nga, catching cook, no? Sa next. Baka may mga behero dyan na gustong turuan kami kung paano mamana. May mga spot kayong alam, sabihin nyo lang, pupuntahan natin. The best way para tapusin ang adventure, maligo sa malamig na falls sa mainit na panahon. Maraming salamat nga pala sa mga bago sa ating channel. Gumagawa tayo ng mga camping videos na kagaya nito, camping adventures. At sa mga dati na, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa mga adventures natin. At syempre marami tayong pagsasamahan mo, pero marami tayong mga madidiscover na ganitong klaseng spot. Lihim na daan, doon ko natagpuan ang aking kapayapaan. Sa yakap ng kagubatan, sa simoy ng karagatan, binibigyan ng lakas ang diwang napapapagal. Isang hiling lang, sana ay maintindihan na ang pag-ibig sa kalikasan ay pag-ibig sa bayan.